So this is the very first time na sasagutin ko yung gantong kind of question. Sabi dito, currently using 12 Pro Max, should I upgrade to the 15 or 16 base model? I am not a heavy user. So welcome to day 4 of 30 iPhone questions in 30 days. Of course, if naka-iPhone 12 Pro Max ka, USB Lightning cable pa rin yung ginagamit mo for charging. But if you're going to upgrade to the iPhone 15 or iPhone 16 base model, USB Type-C na yan. Mas mabilis yung charging, mas reliable, and also halos lahat na ata ng mga gadgets or devices are using USB Type-C. So hindi ka na mahirapan sa mga cable. And of course, mas maganda yung camera ng 15 and 16. Though, dahil nga base model siya, dalawa lang yung camera mo coming from an iPhone 12 Pro Max. Pag base model, syempre mas maliit yan kaysa dun sa mga Pro Max. Magaan yung mga base model like 15 and 16. And of course, yung chipset. For the iPhone 12 Pro Max, I think naka A12 chip yan. And then for the 15, naka A16 yan. And then for the 16 base model, naka A18 chip yan. So, in layman's term, every year, nag-upgrade ng chipset. So, mas mabilis, mas reliable, and mas maganda yung technology ng mga chipset na yan. Though para sa akin naman, hindi naman ganun kalaki yung difference niya. Mapapansin mo siya sometimes, but then if you're not a heavy user, hindi mo siya masyado mapapansin. So, para sa akin lang, since you're asking me, personally, I wouldn't upgrade to any iPhone base models. Kung nagbabala ka mag-upgrade dyan, so yung ProMotion display, yun ay 120Hz refresh rate na, halimbawa, kapag nag-i-scroll ka sa iPhone mo or sa cellphone mo, ramdam mo yung smoothness, yung hindi siya laggy, hindi siya mabagal. Well, so far sa mga nilalabas ni Apple ngayon, sa lahat ng mga base models nila, 60Hz pa rin yung refresh rate ng mga base models. Kahit iPhone 15 or iPhone 16 pa yan, basta base model, 60Hz lang yan. Hindi siya ganun ka-smooth. Kapag ini-scroll mo or kapag ginagawa mo yung ganyan, hindi ganyan ka-smooth. Actually, para sa akin, deal breaker yan. Kasi you're actually paying a lot of money and then hindi mo na ma-maximize or hindi mo na enjoy yung ProMotion display or 120Hz refresh rate. But, then again, it's a personal choice para sa akin, ganun. If meron kang budget, bili ka ng iPhone 15 Pro kung yun yung pinakang kaya ng budget mo. And I'm sure masusulit mo yun at mas magagandahan ka kapag yun ang binili mo. And kung may extra budget pa, 16 Pro, sige, isagad na natin yan. 16 Pro or 16 Pro Max or 15 Pro, 15 Pro Max. And if the Pro or Pro Max models, yan ang totoong upgrade. But if nag-iipon ka pa, wala ka pang budget ngayon, there's nothing wrong with owning an iPhone 12 Pro Max kasi napakaganda pa niyan para sa akin. So ayun, sana nasagot ko yung question mo and naliwanagan ka as well as yung other followers natin dito na nag-iisip mag-upgrade ng iPhone nila. So I'll see you tomorrow on day 5 of the 30 iPhone questions in 30 days. Don't forget to follow me.